Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So ang Team USA nga ay nakatanggap ng mga mapait na talo kontra sa mga bansang Germany, Lithuania at Canada noong FIBA World Cup. Kaya naman inaasahan na talagang magtutodo na sila at dadalhin nila ang quote-unquote Avengers sa 2024 Summer Olympics. Nauna na nga daw na tinawagan ni LeBron si Stephen Curry at Kevin Durant upang mag-commit ito sa kanilang national team. At ayon sa iba't ibang sources ay kumbinsido si Steph at KD na ito na ang kanilang last dance para sa USA team. Sa isang podcast ay natanong si Damian Lillard kung maglalaro ba siya para sa Team USA. Walang sagot nga dyan ni Dame Time ay depende ito. Kapag nakatanggap nga daw siya ng tawag ay handa siyang maglaro. Ngunit wala nga daw siya sa posisyon na maglaro kung gugustuhin niya lang. Sa palagay niya nga daw ay si LeBron, Steph at KD lang ang pwedeng magsabi na maglalaro sila o kaya naman ipasok ang kanilang sarili sa team. Ang tatlong player nga daw na yon ay shoe-in na sa lineup. So ayun nga po mga kaibigan, hindi nga natin alam kung ano ba ang magiging proseso ng pagpili ng lineup ng Team USA para sa Olympics. Posibleng magkaroon ng tryouts lalo na sa point guard spots. Ganun pa man inaasahan na naka-reserve na dyan ang pwesto ni LeBron James, Stephen Curry at Kevin Durant kung healthy sila. For the last decade nga ay sila ang mukha ng American basketball and out of respect ay matik na nga silang pasok sa lineup at may karapatan silang masunod kung gusto ba nilang maglaro o hindi para sa national team. Although si Damian Lillard ay sinasabi ng madami bilang ang second best American point guard sa likod ni Stephen Curry, hindi nga natin tiyak kung shoe-in na siya dahil sa dami ng iba pang mga galing na point guard. Andyan pa nga si Ja Morant, Tyrese Haliburton, LaMelo Ball, Kyrie Irving, Jrue Holiday, Chris Paul, Russell Westbrook, Darius Garland, Jalen Bronson, James Harden, De'Aaron Fox, Trae Young at kung sino pa man. Dahil kahit sabihin nga natin na mas magaling si Dame sa karamihan dito, kailangan nga ng Team USA na gumawa ng mixed lineup kung saan andyan nga mga veterans sa tulad nila LeBron, KD at Steph, but at the same time ay may mga young guns na magagabayan ng veterano o makakakuha ng experience upang may pagpatuloy ang winning culture sa mga susunod na Team USA kapag wala ng tatlong veteranong player. Kaya naman kahit na mas magaling si Dame sa ibang point guards, hindi din tayo dapat magulat kung ilalagay nila ang mga tulad nila Tyrese Haliburton o LaMelo Ball upang makapag-ensayo ito kasama si Stephen Curry at ma-expose sa winning culture. Tila ba katulad lang noong Redeem Team, andun ang veteran na si Jason Kidd at ang mga young guns sa tulad ni Chris Paul at Deron Williams. Hindi nga ganun kahirap ang pumili ng big man para sa Team USA, ngunit sa point guards nga ay medyo magiging mahigpit ang agawan ng pwesto. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Kung kayo ba ang pipili ng tatlong point guard para sa Team USA sa Paris Olympics, sino ba ang pipiliin nyo? Isama na din natin sa update na ito na panalo ang Gilas Pilipinas sa kanilang tune-up game kanina. Nanguna nga dyan ng 19 points si Justin Brownlee. Si Jumar Fajardo ay gumawa din ng 16 points on 5 of 7 shooting sa field. 13 points, 11 rebounds din si Calvin Oftana. 11 points si Scottie Thompson. 9 points si Arvin Tolentino. 8 points si CJ Perez at 6 points naman kay Ange Kwame.